Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. So, mga kapatid, we will start with a new series of sermon series na Gospel of Luke. So, the title of our sermon today is Jesus, the Anointed Bondage Breaker. Pag sinabi nating bondage breaker, sa Tagalog, yung bumabasag ng pagkakatali. Okay? So, anong background ng Luke? Now, what are the distinct themes and characteristics of the Gospel of Luke? Una, in the Gospel of Luke, Jesus as the Son of Man. So, Luke frequently refers to Jesus as the Son of Man, highlighting His humanity while also affirming His divinity. So, among the four Gospels, no, Matthew, Mark, Luke, John, no, ang Luke po, ang focus nito ay yung pagiging tao ni Jesus Christ. Okay? So, tao na Diyos. Okay? Pangalawa, the role of the Holy Spirit. Luke emphasizes the activity of the Holy Spirit. Pangatlo, compassion for the outcasts. Sabihin yung kahabagan ng Diyos doon sa mga naisantabi o mga mahihirap na tao. Luke portrays Jesus as a friend of sinners, tax collectors, women, Samaritans, and the poor. Pangapat, prayer and praise. The gospel contains more recorded prayers of Jesus than any other gospel. So, ibig sabihin, yung Gospel of Luke po, mga kapatid, ito po ay nagpapakita po ng mga recorded o naisulat na mga panalangin ni Jesus o yung mga actual na pananalangin ni Jesus. More on the prayers of Jesus. Panglima, historical accuracy. Luke's detailed references to historical figures gaya ni Caesar Augustus, Pontius Pilate, and events make his gospel a reliable historical document. So si Luke po ay isang doktor. Hindi po siya one of the apostles. Baka ay si Lucas na apostle. Hindi po apostle si Luke. Siya ay disciple ni Paul. Okay? At si Luke ang sumulat ng Book of Acts. Kaya po, yung Gospel of Luke saka yung Book of Acts, actually, some Bible scholars say that it is one book divided into two volumes. Volume 1, the Gospel of Luke. Volume 2, the Acts of the Apostles. Okay? So, iisa ang sumulat ng Lucas at yung aklat ng mga gawa ng mga apostol. Naunawaan po natin. Ang pinaka-background niya, si Jesus pumasok sa isang synagogue. Ano yung synagogue? Sinagoga. Isa sa mga maliliit na churches ng mga Jewish doon unang panahon doon sa Israel. Pumasok si Jesus and then ang imagine niyo sa likod niyan, merong mga scroll, kapag nakabilot na mga papel. Yun ang Bible nung panahon na yun, Old Testament. Nakabilot yan sa bandang likod, tapos kukuha yung rabbi, pagpasok niya dyan, kukuha ng nakabilot na papel, tapos bubulat-latin na ganon, babasahin, kagaya po nung nasa picture natin. So, ang binasa ni Jesus, yung Isaiah 61, 1 and 2. Ang sabi diyan, the Spirit of the Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness from the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. Yun po yung binasa ni Jesus. And then bigla niyang ipinasok yung, today, this prophecy is fulfilled. Isipin nyo, no? After 700 years, yung book of Isaiah, doon sa panahon ni Jesus Christ, nung siya ilumabas, yun yung pagitan nun, from Isaiah to the time that Jesus was born, 700 years. And then sabi ni Jesus, itong propesya na to, in Isaiah 61, 1 and 2, today, this is fulfilled. Halimbawa kayo yun, yung isa sa mga audience, at narinig mo, itong propesya na to, ay natupad ngayong araw na to sa akin. Anong pakiramdam nyo kaya? Na, uy, ito kaya? Nababaliw ba yan? Nasisiraan na ba ng bait yan? Or, wow! Diba siguro, wow, ang saya-saya. Na-witnessan ko yung fulfillment of the prophecy. So, mga kapatid, tingnan natin, ano ba yung gustong ituro sa atin ni Lord dito? Una,
the anointing of Jesus as the Messiah. Bago niya ginawa ito, bago siya pumasok doon sa sinagoga at binasa niya yung Isaiah 61, 1 and 2, ang sabi doon sa verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. So, ibig sabihin, yung introduction, pinaka-background, bago pa nangyari yung pagkakabasa ni Jesus doon sa scroll na Isaiah 61, 1 and 2, bago pa siya pumasok doon sa, halimbawa, bago siya pumasok doon sa synagogue, ang sabi diyan, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Ano ibig sabihin nun? Bumalik si Jesus sa Galilee. Ang tanong, from where did He return? Saan siya nanggaling? So, Jesus came from the wilderness. Ano yung wilderness? Isang kadawagan, isang lugar na parang disyerto. Ang sabi diyan, and ang sabi doon sa Bible, kung babasahin po nyo, iba-backread ninyo, Jesus spent 40 days of fasting and prayer in the wilderness. 40 days of prayer and fasting. Anong nangyari nung 40 days ng prayer and fasting? He experienced all kinds of temptations and testings to make him fail and give up his mission. But he prevailed. Sabihin, yung 40 days na prayer and fasting na yon, katakot-takot na mga tukso ang binigay ng demonyo sa kanya, katakot-takot na mga kung ano-anong mga panluloko ng demonyo ni Satanas para yung 40 days na prayer and fasting na yon, mag-fail si Jesus. Bakit? Kasi yung 40 days na prayer and fasting na yon, yun ang nagtakda para maging matagumpay si Jesus doon sa kanyang misyon. Naunuhan po ninyo. So, in other words, si Jesus, he was able to overcome, he was able to win, he was able to prevail the 40 days of prayer and fasting at the same time, 40 days of temptation. He was able to win and prevail over all those temptations because he was preparing himself for his mission. Naunawaan po natin. Now, in application, all Christians must have some wilderness experience that God will bring us into in order to test us and then empower us just like what happened to Jesus. Ano pong ibig ko sabihin dito? Na lahat ng mga believers in Christ, yung mga mananampalataya kay Kristo, kailangan maranasan natin yung some kind of wilderness experience. Ano yung wilderness experience? Ito yung experience na ikaw, para bang pakiramdam mo, you are full of trials, you are full of temptations, pero kailangan mapagtagumpayan mo yan. You have to overcome all the trials and temptations in your life. Kasi pag napagtagumpayan mo yan, ibig sabihin, kaya mong mapagtagumpayan yung mission na ibinibigay sa iyo ni Lord. Naunawaan po natin. Naniniwala kayo na meron tayong mission galing sa Diyos? Amen? Yes. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, we have a mission from God. And before we win that mission, before we can fulfill that mission, we have to win first the trials and temptations that God will allow to come to us. Now, the anointing of Jesus by the Holy Spirit. Now, si Christ, yung Christos means the anointed one. Christ is the Greek form of the Hebrew word Messiah or Mashiach. It means anointed prophet, king, deliverer, savior. So, do sa wilderness experience ni Jesus, He was anointed by the Holy Spirit. Kailangan ni Jesus na pumunta doon sa wilderness for 40 days na prayer and fasting, being tempted by the devil, kailangan mapagtagumpayan niya yon kasi kung napagtagumpayan niya yon, he will be anointed by the Holy Spirit. Sabi na anointing, he will be empowered by the Holy Spirit. Naunawaan po ninyo. So, nung na-empowered na si Jesus ng Holy Spirit, dito na ngayon nagsimula yung kanyang misyon. Naunawaan po natin. Now, without the Holy Spirit's anointing, the Lord could not have done His mission successfully. Without the anointing of the Holy Spirit, na nangyari nga do sa 40 days and 40 nights na nando sa wilderness, kung hindi niya napagtagumpayan yung trials and temptations doon, hindi siya ma-anoint ng Holy Spirit, at pag hindi siya na-anoint ng Holy Spirit, hindi siya magtatagumpay doon sa kanyang mission. Naintindihan po natin, nasusundan po ninyo mga kapatid, ha? The mission of Jesus as the Messiah. So dito na nga,
yung sinabi ni Jesus do sa binasa natin, no, na sa wikang English, the fivefold aspects of Jesus' mission. Ang sabi diyan, yun yung fivefold. Number one, to preach the gospel to the poor. Ipangaral ang ebanghelyo, ang magandang balita sa mga mahihirap. Sino yung poor dito? Okay, tanong kayo, sino yung poor? Ito ba materially poor or spiritually poor or morally poor? Ibig sabihin, ito ba yung mahihirap sa pera? Ito ba yung mahihirap sa moralidad o mahihirap sa espiritu? O, siret na, all of the above. Okay? Ito yung mahihirap financially. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ipinapangaral ko ang mabuting balita para dun sa mga hikahos sa pera. Ibig sabihin, ang Panginoon, ayaw niya na tayo manatili sa kahirapan. Naintindihan po ninyo? Ay, hindi, Pastor. Kasi kung talaga anak ka ng Diyos, dapat hindi ka mayaman. O, ikaw na lang. Ha? Mag-isa ka. Kasi ang sabi sa Matthew 6:33, unahin mo ang Panginoon at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay idadagdag sa iyo ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, ang Diyos ayaw niya na manatili tayo sa kahirapan. Gusto niya umasenso ang buhay natin. Naunawaan po ninyo. Pangalawa, preach the gospel to the poor, morally poor. Sino yung morally poor? Ito yung mga tao na yung kanilang moralidad mababa. Yung kanilang pagkaunawa sa tama at mali, mababa. Naunawaan po ninyo. At yung pangatlo, ito naman yung spiritually poor. Sino yung spiritually poor? Yung mga mahihirap sa espiritu, mga dukha sa espiritu, yung mga naghahanap sa Diyos. Naunawaan po ninyo, may mga taong naghahanap sa Diyos. Gusto makilala, sino ba ang Diyos? Sino ba si Christ? Yung bang, ano ba yung Bible na yan? Gusto kong basahin yung Bible na yan. These are the people who are spiritually poor. They know that they need God in their lives. Naunawaan po ninyo. That is why, ang sabi dito, He came to preach the gospel to the poor. Hindi sinabing, He came to preach the gospel to the rich. Bakit? Kasi yung mga mayayaman na mayayabang, ayaw ng Panginoon. Sabihin yung mga mayayabang, hindi ko kailangan yan. Alam ko na yan. So, si Jesus, hindi siya naparito sa mga mayayabang. Kaya sabi ng Panginoon, ako ay naparito para sa mga may sakit, hindi do sa mga walang sakit. Ako ay naparito do sa mga naliligaw, hindi para sa mga hindi naliligaw. Naunawaan po ninyo. Pangalawa, ang sabi dito, to heal the broken-hearted. Sino ba dito yung mga basag ang puso? Sino ang broken-hearted dito? Oh, this is for you. Kinakausap ka ni Lord. Sabi mo, ay salamat naka-attend ako. This is for you. Sabi dito, to heal the broken-hearted. Gusto ni Lord buuin yung puso mong basag. Bakit? Basag dahil kinaliwa ka ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo, iniwan ka ng asawa mo, o kaya yung mga taong pinagtitiwalaan mo, itinatwa ka, tinalikuran ka. Broken-hearted ka ngayon. Ang sabi dito, to heal the broken-hearted. Pangatlo, to proclaim liberty to the captives. Sino yung mga captives na to? Captive sa Tagalog. Ano sa captive sa Tagalog? Bihag. Okay? Nakakulong. Sino to mga nakakulong na to? Nakakulong sa sama ng loob. Nakakulong sa galit. Nakakulong sa selos. Nakakulong sa inggit. Nakakulong sa kawalan ng pag-asa. Naunahan po ninyo, nakakulong sa unforgiveness. Naunawaan po ninyo, sino dito punong-puno ka ng unforgiveness, punong-puno ka ng bitterness, punong-puno ka ng selfishness, punong-puno ka ng galit at sama ng loob. Ang sabi ng Panginoon, to proclaim liberty, kalayaan sa mga alipin. And then, ang sabi, to give recovery of sight to the blind, para ibalik yung paningin ng mga bulag. Sino yung mga bulag? Ibig sabihin, the Lord wants to heal those who are blind, physically blind. Okay? Kaya si Jesus nagpagaling ng mga bulag, di ba? Pero hindi lang physically blind. Ang gusto ng Panginoon, sabi dito, to give recovery of sight to the spiritually blind. Yung mga bulag sa espiritu. Why? Naniniwala kayo may mga taong spiritually blind? Sino itong mga spiritually blind na to? Ito yung mga taong galit sa Bible. Di ba may mga kakilala siguro kayo, wag mong maihara-hara yung Bible, susunugin ko yan. Bible study. Mga ipokrito naman kayo. Di ba?
O kaya, ano ba na, prayer meeting, prayer meeting. Oh, puro chismisan lang naman yan. Hindi naman totoo yan. Wala namang Diyos. These people are spiritually blind. Ang sabi ng Panginoon, I want to give recovery of sight to the blind. That is why, when you pray for your friends, for your family, for your loved ones, pag-pray mo, Lord, buksan niyo po ang isip ng asawa ko. Buksan niyo po ang puso ng asawa ko. Lord, mahabag po kayo. Kasi 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang sabi diyan, binulag ng Diyos ng mundong ito, si Satanas, ang mata ng mga hindi mananampalataya para hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Ako, meron akong tinatawag na prayer of 12. 12 people who are close to me. Pinagpe-pray ko yan araw-araw. And then pangalawa, meron dyan yung mga kaklase ko nung high school, nung batch 82, nung high school ako, kasama din yan. Pinagpe-pray ko yan. Araw-araw yan. Yung aking prayer of 12. Sabi ko, Lord, buksan niyo po ang puso nito mga to. Kasi kahit gaanong share ako ng gospel, pinagtatawanan lang. O kaya, they reject it. Why? Because these people are spiritually blind. Naunawaan po ninyo. Kailangang mawala yung spiritual blindness nila in order to see the light, the beauty of the gospel of Jesus Christ. Naunawaan po natin. Now, panglima, to liberate those who are oppressed. Ibig sabihin sino yung mga oppressed dito? Sino yung mga oppressed ng demonyo? Okay? Yung mga oppressed ng gawa ng diablo. Oppressed because of the works of the enemy. Oppressed because of vices, bad habits. Okay? So these are the fivefold aspects of Jesus' mission. Now, let me go to the 5 key aspects of spiritual activity, oppression, and bondage. Ano ba yung 5 aspeto ng pagiging pagkakatali ng spiritual? So, 5D, lahat, it starts with letter D. Number 1, deception. Ano yung deception sa Tagalog? Panlilinlang, panluloko. So, ibig sabihin, there are people who are living in the lies of the devil, na niloloko ng demonyo. Ito yung mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan. Kumbaga parang ang pumapasok sa isip nila, sabi, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka na magbabago, ganyan ka talaga, wala kang pag-asa, hindi ka magtatagumpay, hindi mabubuo ang pamilya mo, hindi totoo yung Bible. Ito yung mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan. Di ba may mga ganon? Pero ang sagot ng Diyos dyan, sa John 14:6, ang sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. At ang sabi sa John 8:31-32, if you continue in my teachings, then you are truly my disciples, and then you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman niyo yung katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Naunawaan po ninyo. That's why, if you do not know the Bible, how then will you know the truth? Naunawaan po natin. Nabubuhay ka sa kasinungalingan. Pero ang sabi diyan, pag nagbasa ka ng Biblia, ang sabi niya, malalaman mo yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Malalaman mo na yung mga pag-iisip mo pala, akala mong tama, baloktot pala, mali pala. Naunawaan po ninyo. Pangalawa, darkness. The people living in spiritual darkness. So, there are people who are living in spiritual darkness. Okay? Na ito yung mga tao na madilim yung pag-iisip, madilim yung buhay, malungkot, walang sigla yung kanilang mga buhay, laging nag-iisa, laging umiiyak, galit sa mundo. Yung bang, naintindihan ninyo? Yung mga taong iniwanan ng asawa, iniwanan ng anak, iniwanan ng mga kaibigan, these people are living in darkness. Naunuhan po natin, may mga ganon, di ba? May mga taong malulungkutin. Naintindihan po natin. Pero ang sabi ng Bible, sa John chapter 8, verse 12, anyone who follows me will never walk in darkness, but he will have the light of life. Ang sino mang sumusunod sa akin, hindi na siya lalakad sa kadiliman dahil magkakaroon siya ng liwanag ng buhay. John chapter 8, verse 12. Pangatlo, dominion. Ibig sabihin ng dominion, baga kinubabawan.
people who are living in spiritual oppression. Ito yung mga taong kinubabawan ng masamang bisyo, kinubabawan ng masamang ugali, alak, sugal, sigarilyo, o droga. Kumbaga, ito yung mga taong batbat ng kasalanan. Alam nilang mali yung kanilang ginagawa, pero hindi sila makalaya. Naintindihan po natin, may mga taong ganun, di ba? Alam niyang mali eh. Hindi mo na kailangan sabihin, Brad, mali yan. Sabi niya, alam ko. Pero wala akong magawa eh. Hindi ko kayang, iwan, hindi ko kayang bitawan eh. Naintindihan niyo? Naniniwala ako na marami doon sa mga gumagawa ng masamang bisyo, alam nilang mali. Naunawaan po ninyo? Nung ako'y nagbibisyo, alak, sugal, droga, pornography, alam kong mali lahat yun eh. Pero patuloy ko pa rin ginagawa. Pero alam kong mali. Pero ang sabi ng Panginoon, Colossians chapter 1, verse 13, ang sabi sa Colosas 1, talatang 13, the Lord has rescued us from the dominion of darkness and placed us in the kingdom of His Son. Ibig sabihin, ni-rescue tayo ni Lord eh. Naintindihan ninyo? God can rescue you from the kingdom of darkness. Kaya kang palayain ni Lord eh. Kaya kang tulungan ng Panginoon na makalaya sa anumang pagkakaalipin mo eh. Naunawaan po natin, nakakalungkot yung iba, na alam nila, halimbawa, yung mga sugarol, alam nilang mali yung sugal eh. Naubos na nga yung kabuhayan sa sugal eh. Pero bakit hindi pa rin makalaya? Kasi, listen to this we do not have the power inside us to get out of spiritual captivity. We need God in our lives. We need God in our lives in order to be free from captivity. Kailangan natin ng Diyos. Yung mga durugista, yung mga drug addicts, kung sa sarili lang nila, hindi nila kayang makalaya, pero alam nilang mali yung ginagawa nila. Kailangan nila ang Diyos. Naunawaan po natin, we need God in order to be free. Now, pang-apat, despair, hopelessness of life. The people are hopeless. Ibig sabihin, mga taong parang iniisip nila, wala na mangyayari dyan. Wala na, give up na ako. Huwag ka nang umasa. Di na ako umaasa. Di na ako umaasa na magkakaasawa pa ako. Hindi na. Kaya yung business ko, aangat. Wala na, hindi na aangat yung business ko na yan. Kaya yung pamilya ko mabubuo. Asa ka pa. Hindi mabubuo yan. Yung pag-aaral ko, makakatapos ako ng pag-aaral. Wala. Wala na mangyari dyan. These people are full of despair, hopeless in life. Pero tandaan natin mga kapatid, ang sabi sa Romans chapter 15 verse 13, the God of hope will give you peace and joy as you trust in the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ng pag-asa, ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kagalakan habang ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. There is hope in God. Naunawaan po ninyo, there is hope in the Lord. Amen? Alam niyo, may kausap nga ako isang nurse nung isang araw. Sabi ko, pastor ako, alam mo, sabi ko sa kanya, kung yung faith natin kay Lord, hindi tayo umaasa na pagagalingin tayo ng Diyos o kaya magpagaling ng Diyos. Bakit pa tayo umaasa sa Diyos? Bakit pa tayo naniniwala sa Diyos? Hindi naman pala tayo naniniwalang kaya tayong tulungan ng Diyos. Sabi niya, nga po, Siyempre, why keep on believing God if you do not believe that God can help you or heal you? Naintindihan natin. So, there is hope in God. Lalo na yung mga may sakit dito. O yung may makakilala kayong may sakit. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. O hindi ka nagagaling. O wala na yan. For life na yan. O mamamatay ka na. Itong problema doon sa mga doktor, ginagawa nilang Diyos yung sarili nila. Diyos lang ang pwedeng magsabi na wala ka ng pag-asa. Diyos lang ang pwedeng magsabi na mamamatay ka na. Diyos lang ang pwedeng magsabi na walang gamot na pwedeng magpagaling sa iyo. Naintindihan niyo ba? Itong mga doktor na to, umaasta na parang mga Diyos. Doon natin makikita yung mga doktor na alam mong walang tiwala sa Diyos. Now, sana itong mga doktor na to, sasabihin nila, base sa profesyon ko,
hanggang dyan ka na lang. Pero, kung mananampalataya ka sa Diyos, ako, limitado ang isip ko. Limitado ang alam ko. Limitado yung pinag-aralan ko sa profession ko. Kasi tao lang ako. Pero ang Diyos, unlimited ang kayang gawin ng Diyos. Kaya sabi doon sa nurse na kausap ko ni isang araw, alam mo ba sa church namin may mga pilay na nakalakad? Meron ako mga pinag-pray doon sa church namin, mga terminal diseases na, tinanggihan ng mga doktor, pero nung pinag-pray ko, gumaling. Sabi ko, may mga bulag akong pinag-pray na nakakita, mga bingi na nakarinig. Sabi ko, kasi walang imposible sa Diyos. Naiintindihan natin. Because there is hope in God. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Panglima, destruction. Total separation from God. Ito yung mga taong talagang kumaga parang sinabi nila, hindi ko kailangan ng Diyos. Ayoko sa Diyos. Ito yung mga galit sa Diyos. Kasi ang sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, to destroy. But I have come to give you life, ang sabi ng Panginoon. To give you life and to give it to you abundantly. Ang magnanakaw dumating para magnakaw, pumatay at pumuksa. Si Satanas yun. Ang gusto ng demonyo is to steal, to kill, to destroy, to steal your joy, to steal your life, to steal your health, to steal your wealth, to steal, to kill, patayin, puksain. Yan ang mission ng demonyo sa John chapter 10 verse 10, yung first part. Pero ang sabi ng Panginoon, but I have come to give you life and to give it to you abundantly. Yan ang nais ng Panginoon. That is why, dito sa binasa natin, Luke chapter 4, verses 18 to 19, the Spirit of the Lord has anointed me to preach the good news to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to give recovery of sight to the blind, to liberate those who are oppressed. Yan ang sabi ng Panginoon. That is the mission of the Lord. That's why the good news is, si Jesus ang tagapagpalaya. Sa halip na deception, binibigyan tayo ng truth. Sa halip na darkness, binibigyan niya tayo ng light. Sa halip na dominion ng kaaway, binibigyan niya tayo ng freedom. Sa halip na despair, binibigyan niya tayo ng hope. Sa halip na destruction, binibigyan niya tayo ng life. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Kagaya nito, ito yung mga ko sa internet, a slave to drugs, set free by Jesus. Tingnan nyo naman, ibang-iba yung mukha. Hindi ba? Kaya pag ikaw talaga anak ka ng Diyos, magiging mukhang anghel ka. Mula sa pagiging mukhang demonyo, magiging mukhang anghel. Naintindihan nyo ba? Magugulat ka eh. Alam nyo, ito in-experiment ko, for 12 years, nagturo ako sa MCU. First meeting, hinuhulaan ko sino dito yung mga born again. Kasi kita mo, sa mukha pa lang, kita mo na eh. Pero yung mga anak ng demonyo, kita mo na agad sa... Kasi first meeting pa lang, kita mo na, mga anak ng demonyo to. Pero yung mga born again, alam mo, hulaan ko. Lord, hulaan ko sino mga born again. Alam nyo, 9 out of 10, tumatama ako. Pero meron ako nagkamali isa. Kasi yung isang estudyante, kulay itim yung kanyang kuko, kulay itim. Tapos dito may higaw, ang laki, bilog, kulay itim. Kulay itim din yung lipstick. Kaya puro itim. Tapos nalaman niyang pastor ako, Sir, pastor po pala kayo? Sabi ko, born again po ako. Sabi, ay hindi ko halata. Sabi ko, hindi obvious. Kasi pala absent, nangungopya. Sabi ko, hindi totoo to. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Now, ito pa, Reagan film star Dennis Quaid said that Jesus delivered him from cocaine. He said, Jesus changed my life. It's not about religion. It's about having a personal relationship with Jesus. That's why I have now. You don't need anything else but that. Praise God. Si Dennis Quaid, isa sa mga superstars ito eh. Movie stars sa Hollywood. Ito pa, pangatlo. Robbie Malalastas from LGBTQIA+, haba to follower of Christ. Nag-viral muli ang post ng content creator na si Robbie Malalastas kung saan makikita na dati umano siyang miyembro ng LGBTQIA+. Ngunit kinalaunan ay nagbagong buhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi religion ang pwedeng magpabago sa buhay ng tao. It is our relationship with Jesus Christ. Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon.
So, how can we be free from spiritual captivity? Paano makakalaya? 3 R. Pakinggan po ninyo. Number 1, repentance and faith. Ibig sabihin, ang sabi sa 1 John chapter 1, verse 8, God is faithful and just to forgive us if we will ask His forgiveness. If we will come to the Lord, if we will ask the Lord's forgiveness, He will forgive us. Patatawarin tayo ng Diyos at itutuwid yung ating mga landas. Alam mo, kapatid, hinihintay ka lang ni Lord na magsisi eh. Bukas palad ang Panginoon, hinihintay ka. Kailan ka sinasabi ni Lord sa iyo, hanggang kailan ka magtitiis sa kasalanan? Hindi ka ba pagod sa paggawa ng kasalanan mo? Kailan ka mapapagod? Pero sinasabi ni Lord, o sige, pag pagod ka na, pumunta ka sa akin. Tatanggapin kita. Kaya lang, ang tanong, kailan kaya yon? Baka maunahan ka ng kamatayan. Pag naunahan ka ng kamatayan, wala nang pagsisisi. Wala na, sa impyerno ka na. Kahit magsisi ka, lumuha ka ng bato sa impyerno, habang panahon ka dyan. Hindi ka na makakalaya dyan. Sabi mo, pagpe-pray naman ako, siguro, baka sa purgatorio ako. Naku, walang purgatorio. Kapatid, no? Ako 35 years ko nang binabasa ang Bible. 35 years ko nang pinipreach ang Bible. Wala akong nakitang purgatorio dito. 2 lang ang pupuntahan ng tao. Langit, impyerno. Kapag ikaw namatay ka na hindi ka nakapagsisi ng mga kasalanan mo, sa impyerno ka. Habang panahon ka dyan, tinutorture ka dyan. Kahit lumuha ka, umiyak ka ng bato, sa impyerno ka pa din. Naintindihan niyo ba? So that's why, habang may panahon, magsisi ka na. Pangalawa, renewal of the mind. Baguhin mo yung isip mo. How can you change your mind? Ang sabi sa Bible, Joshua 1:8, do not let this book of instructions depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Tagalog, pagbulay-bulayan daw natin ang salita ng Diyos araw at gabi upang magawa natin ang mga nakasaad dito nang sa gayon tayo ay maging matagumpay at mayaman, successful and prosperous. So, tingnan po ninyo, no, yung pagbabago ng isip, ano yan eh, if we will fill our minds with the Word of God, then there will be renewal of mind. Ang problema sa atin, kung ano ng mga pinapasok mo sa isip mo, K-drama, K-pop, no, mga salita ni Tulfo, o kaya ni Clavio, o kaya kung ano-ano mga komentarista na mga, puro makamundo yung pumapasok sa isip mo. How can you have a renewal of the mind? Naintindihan nyo ba? Fill your mind with the Word of God, listen to gospel songs, attend the church, then there will be renewal of the mind. Naintindihan niyo ba? Magbasa kayo ng mga libro na magaganda, mga positive thinking, o kaya mga Christian books, magaganda. Punuin mo yung isip mo ng mga positive thoughts. Iwasan mo yung mga negative, o kaya mga negative na tao. Kung pwede, i-unfriend mo na. Naintindihan niyo ba yung mga toxic na tao? Iwanan mo na yan. Palitan mo na. Maawa ka sa sarili mo. Hindi kasalanan na i-unfriend yung mga taong toxic. Naintindihan niyo ba? Mahalin mo yung sarili mo. Renew your mind. Lumapit ka sa mga taong alam mo makakatulong sa iyo na magbago. Pangatlo, reach out for spiritual support. Ibig sabihin ng reach out for spiritual support, join people, be with people who will help you. Ang sabi sa Hebrews 10:24-25, ang sabi diyan, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another toward good deeds as we see the day approaching. Ibig sabihin, wag natin ipagwalang bahala yung mga pagtitipon patungkol sa gawain ng Panginoon. Nakagaya ng ginawang bisyo ng iba, na pala-absent, ginawang bisyo yung pag-absent sa church. Kung hindi, ang sabi diyan ay palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo't higit alam nating malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So, ibig sabihin, when you go here, when you come here, nakakarinig kayo ng Word of God. Hindi ba? Nakita yung ating praise and worship kanina, napakaganda ng ating praise and worship. Ang puso mo napupuno ng mga awit na makalangit sa Panginoon. Hindi ba nagkakaroon ka ng pag-asa? Nakakakaroon ka ng pagbabago ng buhay? Naunawaan po natin. Kesa yung maglalakad ka sa SM, mauubos ang pera mo. O kaya makakasalubong mo pa yung kagalit mo.
wala, edi sira na yung araw mo. Di ba? Na dapat tayo na sa Panginoon. Let us reach out for spiritual support. Umattend ka na, mag-join ka ng mga Bible study. May mga Zoe tayo. Yun yung mga Bible study natin. You join the Zoe. You join the Bible study so that you can have spiritual support. Mahalaga yon. You need people who can support you. Naintindihan po natin. So, again, how to break free from spiritual captivity, repentance and faith. Have faith in the Lord, repent of your sins, renewal of the mind, and reach out for spiritual support. Ang sabi ito sa Luke 4:18-19, basahin natin, malilinaw ang mata. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito yung binasa ni Jesus. Now, yung binasa ni Jesus, listen, no? Doon sa Isaiah 61:1 and 2, basahin natin yung original na binasa ni Jesus. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Tingnan po ninyo, look at the difference. Dito, sa Luke 4:18, hanggang dito tapos, acceptable year of the Lord. Pero dito sa Isaiah, yung original, may kasunod pa in the day of vengeance of our God. Di ba? Bakit hindi binasa ni Jesus yung in the day of vengeance of our God? Naintindihan niyo ba? Nakuha niyo yung tanong ko? Bakit hindi binasa ni Jesus yung original? Ano ibig sabihin yan? It is because we are now in the age of grace. Yung acceptable year of the Lord, that is the age of grace. Ano yung age of grace? Panahon ng biyaya. Ito yung panahon na sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin hanggat bukas yung kaharian ng langit. Hanggat bukas ang pinto ng langit, pumasok kayo. Yun ang ibig sabihin nun. We are now in the age of grace. Hindi binasa ni Jesus and the day of vengeance of our God. Bakit? After 2,000 years, darating yan in the second coming of Jesus Christ. Eto ngayon yan. Jesus will come for the second time as a judge, punisher, or savior. Nung unang dumating si Jesus na Diyos na nagkatawang tao, He was a savior. Pero yung pagbabalik ni Jesus, He will not be a savior, but He will be a punisher. Ang sabi dito sa 2 Thessalonians 1:8-10, yung malilinaw ang mata, basahin natin. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power on the day He comes to be glorified in His people, holy people, and to be marveled at among all those who have believed. Ano ibig sabihin nito? Yung muling pagbabalik ni Jesus, on the day He comes, He will be a punisher. He will no longer be your Savior. He will be a punisher of those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo, ang sabi diyan, humanda kayo. Because Jesus will no longer be a Savior. He will be your punisher. Why? Because the age of grace is already finished. Tapos na yung age of grace. It is now the age of judgment. Naintindihan niyo ba? Nakakatakot yan. Kasi ang pinto ng langit, hindi laging bukas yan. Darating ang panahon, sasara ang pinto ng langit, kagaya nangyari sa Noah's Ark. 100 years nagpipreach si Noah. Lumapit kayo sa Panginoon. Magkakaroon ng baha, magkakaroon ng baha, malulunod tayo. Pinagtawanan sila ng mga tao. 100 years! Sino lang ang naniwala kay Noah? Yung 8 pamilya niya, miyembro ng pamilya. Sapilitan pa! 8 lang ang naniwala. Pero nung dumating yung baha, hindi na sila nakapasok doon sa barko. Bakit? Isinara ng Diyos yung arko. 100 years. Sasabihin nyo, napakalupit naman ng Diyos. Malupit ba yon? 100 years kayong pinagtiyagaan ni Lord nung panahon ni Noah. 100 years nangaral si Noah, hindi kayo naniwala. Ngayon, 2,000 years, magmula nung naisulat ang Bible, 2,000, nung namatay si Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, 2025, 2025 years na, yung age of grace. Kapag pumunta ka sa impyerno, sabihin, malupit si Lord. Hindi. More than 2,000 ka nang, kumbaga, pinagtsatsagaan ni Lord. More than 2,000 years na nangangaral ng Ebanghelyo. Ikaw, ilang taong ka na? 20 years? 25? 30? 35? Ilang taong ka nang pinagtsatsagaan ni Lord? Huwag mo sabihin walang pagkakataon na
Eto, this now, today, God is giving you the chance to repent. Kaya kung ikaw, mamatay ka na hindi ka nananampalataya kay Kristo, pumunta ka sa impyerno, pagharap mo sa judgment day, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, hindi ko alam. Wala nagsabi sa akin. Ito, sinasabi ko na sa'yo. Naintindihan mo ba? Sinasabi ko na sa'yo. Para sa huling panahon, wala kang dahilan na sabihin mo, hindi ko alam, Lord. Naintindihan niyo ba? So, kaya mga kapatid, lumapit ka sa Diyos. We are now in the age of grace. Samantalahin mo na bukas ang pinto ng langit. Now, final encouragement, Jesus came to set the captives free. He is our bondage breaker. No matter how deep the bondage, there is hope in Him. Kahit gaano kalalim, yung pagkasadlak mo sa kasalanan, kaya kang iahon ng Panginoon. Today is the day to break free and walk in victory. Ito yung araw na sasabi ni Lord sa iyo, anak, lumapit ka sa akin, pakakawalan kita. Mararanasan mo ang aking pagpapalaya. Juan 8:36, kung ang anak ang magpalaya sa iyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Oh Lord Jesus, oh God, I pray, Lord, for those people who are not yet born again. There are people here, O Lord, na hindi pa nagsusuko ng buhay sa iyo. Nabubuhay pa sa kasalanan. Nabubuhay sa pagkukunwari. Nabubuhay sa pagre-rebelde. Nabubuhay sa katigasan ng puso. Panginoon, kahabagan po ninyo. I pray, O God, that today will be a day of freedom for some people who are still living in sin. Kapatid, kung nais mong maranasan ang pagpapalaya ng Panginoon, nais mong maranasan ang kaligtasan ng Panginoon, I want you to pray this prayer with me. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Kinikilala kita. Tinatanggap kita bilang aking nag-iisang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako sa karumihan ng kasalanan. Itinatakwil ko po si Satanas sa isip ko, sa puso ko, sa buhay ko. Panginoong Jesus, tulungan niyo po ako na magbago. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit, upang sa panahon na ako'y mamamatay, sa langit ako pupunta. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Lord, dalangin ko itong mga taong ito. I pray, O God, that you bless everyone na nanalangin ng pagtanggap at pagsusuko ng buhay sa iyo. Selyuhan niyo po itong mga panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Amen.